Ang mga pag-uugali ng tao, ang nagiging basehan kung siya ay aasenso o hindi. Ang mga ugali ng tao tungkol sa pera, ang magiging batayan kung siya ay yayaman, o mananatiling mahirap. Pag-uusapan natin ngayon, ang mga masasamang ugali ng marami sa mga Pilipino tungkol sa pera. Hindi naman natin sinasabi na lahat ng Pilipino ay ganito mag-isip. At nasa sa atin naman ang desisyon, kung paano tayo mag-iisip. Ang tanging layunin namin sa video na ito, ay para makita mo kung ano ang mga ugali sa pera na hindi dapat tularan. Ang unang ugali ng mga Pilipino na hindi dapat tularan, ay ang bahala na mentality. Ito ay ang pag-iisip ng walang pagpaplano sa hinaharap. Tipong kahit alam nila na meron silang responsibilidad na kailangan tugunan, inaasa na lang nila sa tadhana at sa swerte. Imbis na magplano kung paano nila masosolusyonan ang problema, sinasabi na lang nila na bahala na kung ano mangyari. Masama ang ganitong pag-iisip para sa tao na gustong umasenso dahil ang pagyaman ay nangangailangan ng intentional na aksyon. Wala kasing nagiging mayaman ng aksidente. Ang driver ang masusunod kung saan pupunta ang sasakyan, hindi ang pasahero. Sa pag-iisip ng bahala na, para kang nagiging pasahero na lang sa sarili mong buhay. Ang isa pang masamang ugali ng mga Pilipino sa pera ay ang pagiging magastos. Marami sa mga Pilipino ay galante, kahit wala namang sapat na pera. Magarbo ang mga handaan sa mga okasyon katulad ng birthday o kasalan, ngunit wala namang ipon, o minsan pa nga, inutang lang ito. Marami ay magastos sa mall o online shopping. Mabilis matukso sa mga sale o sa mga inaalok sa kanila, kahit hindi naman nila afford. Pag nakakuha ng 13th month pay ng Disyembre, wala pang Pasko, ubos na agad. Ang walang pakundangan na paggastos kagaya ng mga nabanggit, ay nauuwi sa kawalan ng seguridad sa pera. Dahil lahat ng pera ay nagastos na, wala nang natitira para sa ipon at investment. Related sa pagiging magastos, ay ang pag-aaksaya. Ito ang paggastos ng sobra sa kailangan. Katulad ng pagbili ng mumurahin na mga bagay, kahit alam naman nila na panandalian lang ito tatagal at kailangan din palitan. O kaya naman ay ang pagbili ng tingi, kahit na lumalabas na mas mahal ito. Halimbawa din ng pagiging maaksaya, ay ang pagbili ng mga hindi kailangan na bagay. Isa pang masamang ugali ng mga Pilipino ay ang instant gratification mindset. Para maintindihan ang instant gratification mindset, isipin mo ito. May choice ka sa dalawang bagay. Option 1, magkakaroon ka ng 1,000 pesos araw-araw, mula ngayon hanggang matapos ang 10 taon. 1,000 yun bawat araw na wala kang kailangan gawin. Or option 2, bibigyan ka ng 10 million pero kailangan mo maghintay ng 20 years bago mo ito makuha. Matagal na panahon at sa dulo mo pa makukuha ang pera. Kung itong dalawang sitwasyon na ito ang pagpipilian, ano ang pipiliin mo? Karamihan ng Pilipino ay pipiliin ang option 1. Mas gugustuhin nila ng sure money, yung ngayon na, at hindi na kailangan maghintay. Pero kung i-compute mo yung option 1 na 1,000 every day sa loob ng 10 years, aabot lamang ito ng 3,650,000. Malayo ito sa 10 million na maaari mong makuha sa option 2. Ito ang instant gratification mindset, yung pagpili ng maliit na kasiyahan ngayon, kesa yung mas malaking kaligayahan sa hinaharap. Yung pagpili na gastusin ang pera ngayon, kesa yung mag-ipon para lumago at maging mayaman sa hinaharap. Ang susunod na maling ugali ng Pilipino tungkol sa pera, ay ang kawalan ng disiplina sa pag-iimpok. Ayon sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2022, 44% ng mga adult na Pilipino ang walang bank account. Marami doon sa mga merong bank account ang nagkaroon lang ng account dahil sa payroll sa trabaho, o dahil sa 4Ps, pero wala naman silang ipon. Marami rin sa mga Pilipino ay kulang ang kaalaman tungkol sa pag-iimpok. Ang ideya ng iba ay ang pag-iimpok ay para makabili ng material na bagay katulad ng cellphone, appliance, o sasakyan. Para sa kanila, matapos silang mag-ipon ng 10,000,
ay pwede na nila ito ubusin sa smartphone, kahit mauubos ang kanilang ipon. Mag-iipon ulit sila hanggang umabot ng 15K, tapos uubusin nila ulit ito para makabili ng appliance. Ang kulang sa kanila ay ang disiplina ng pag-iimpok, para sa emergency o para magkaroon ng pang-invest. Dahil ang totoong susi sa pagyaman ay ang pag-i-invest, at magagawa mo lang yon kung meron kang i-invest, kaya kailangan mo ng disiplina at consistent na pag-iimpok. At ang huling ugali sa pera ng mga Pilipino na masama ay ang pagpapalaki ng utang. Ang kaisipan na ang pagkakaroon ng utang ay normal at hindi gaanong pinag-iisipan ay isang masamang ugali. Marami sa Pilipino ang kaliwat kanan kung umutang, o pinangtatapal lang sa utang ang inutang lang din sa iba. Ang hindi tamang paggamit ng utang at ang kawalan ng kakayahang magbayad nito ay maaaring magdulot ng napakalaking problema. Ngayong alam mo na ang mga masasamang ugali tungkol sa pera, maaari mong suriin ang iyong sarili at ang mga taong malalapit sa iyo. Tignan mo kung meron kang ugali na kailangan baguhin at itama mo ito para magkaroon ka ng mas magandang chance para yumaman. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, trabaho, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel para updated ka tuwing may bagong video. Mag-like, comment, at share, para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.